Formal nang nagsampa ng kaso ang grupo ng United Peoples Against Corruption o UPAC dito sa Hall of Justice, Quezon City, laban kay Congressman Patrick Michael Vargas kaugnay ng mga anomalya sa flood control project sa Novaliches, Quezon City. Patong-patong na kaso ang inihain ngayon ng grupo ng United Peoples Against Corruption o UPAC kaugnay ng umano'y korupsyon sa flood control project. Ang reklamo ay inihain laban kay Quezon City 5th District Representative Patrick Michael o PM Vargas. Dawit rin sa kaso sina dating Ako Bicol Party List Representative Elizaldico o Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Attorney Ariel Enrile Inton, ang inihain na kaso ng grupo ay isang civil case na nagkakahalaga ng 1 bilyon laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Giit nito kung maayos lamang daw na naipatutupad ang mga proyektong makatutulong upang maibsan ang pagbaha sa bansa, hindi na sana kinakailangan pang umabot sa ganitong sitwasyon. Yung criminal case kasi, yan hayaan natin mga prosecutorial agencies ng gobyerno para mag-file yan. Pero yung civil case, rason dito is every person na naapektuhan ng baha na sana ay hindi kung maayos lamang yung flood control program ay may compensatory damages. Nawala ng trabaho, nasira sa sakyan, nasira bahay, nagkasakit ang anak. Who will compensate for these people? Yung gobyerno ba? Marami. Napapanood natin, may mga nagbabalik ng milyong-milyong halaga. May nakukuha ba tao dyan? So, etong way na tao na mismo magfa-file ng kaso. Dagdag pa nito, ito lamang raw ang tanging paraan upang magkaroon ng malinaw na pananagutan sa taong bayan ang mga sangkot sa korupsyon. Sa kabila ng malaking pondong inilalaan ng pamahalaan para sa mga flood control project sa bansa, patuloy pa rin daw na nakararanas ng matindi at paulit-ulit na pagbaha ang bansa, kabilang narito ang Novaliches, Quezon City. Batay sa inilabas na datos ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, umabot na daw sa 944.6 million kada taon ang flood control allocations para sa 5th District ng Quezon City. Ito ay sa ilalim ng administrasyon ni Congressman Vargas. Sa kabuuan, tinatayang nasa 2.86 billion na ang nailaan ng pamahalaan mula pa noong 2023 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondo na ito, halos wala o napakaliit lamang daw ng naging pagbabago sa kalagayan ng pagbaha sa mga apektadong lugar. Sinabi naman ni Bishop Kiko, tagapagsalita ng UPAC, matagal nang pinaplano ng grupo ang paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa korupsyon. Parang nananahimik na naman ang flood control project natin ngayon. Actually, noon pa namin ito pinaplansya pa lang namin yung mga ebidensya at saka yung mga testigo para ma-file na namin dito sa Hall of Justice. Para sa mga biktima ng baha dahil sa flood control. Matatandaan na humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI noong November 27 si Representative PM Vargas. Sa inilabas na statement ng mambabatas, wala umanong ghost projects at walang proyektong gawa ng mga diskaya sa kanilang distrito. Kahit sino naman siguro itatanggi yan. Kahit sino sa nando na nasasakdal, itatanggi talaga yan. Pero syempre, andito yung mga taong bayan, andito yung mga nabiktima, no? At merong mga project, merong mga nakuhang pera. So, siguro enough yun para maano yung ipinaglalaban namin. Nilinaw naman ng grupo na ang hakbang na ito ay para malaman daw ng mamamayan ang karapatan ng mga ito kung saan nga ba napupunta ang kanilang buwis at mga pondong inilalaan para sa mga flood control project. Samantala, bukod sa mga una ng sinampahan ng kaso, balak rin ng grupo na sampahan ng kaso ang ilang kawani ng Department of Public Works and Highways or DPWH, mga kontratistang sangkot sa pagpapatupad ng mga flood mitigation projects sa nasabing distrito, at ilang pang mga opisyal ng gobyerno na sangkot naman sa mga nangyayaring korupsyon. Samantala, bukod sa mga una ng sinampahan ng kaso ng grupo, balak rin ng grupo na sampahan ng kaso ang ilang kawani ng Department of Public Works and Highways or DPWH, mga kontratistang sangkot
sangkot sa pagpapatupad ng flood mitigation project sa nasabing distrito at ilang pang mga opisyal ng gobyerno na sangkot naman sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Bagaman hindi pa nila ito pinangangalanan, ngunit naniniwala ang grupo na gugulong ang investigasyon at mapapanagot ang mga dapat na managot. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.